Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan natin tatalakayin ngayon ay ang comeback fight nitong si Yodai Shigoka kontra Samuel Salva nating kababayan. Fight schedule August 24, 2024. Nagaganapin sa Yamato Arena, Bansan, Japan. Sa bakbakan na ito tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman. Kung saan niya ba naging yamado, saan niya naging yihado itong magkabilang panig. Na kung saan inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon kayo sa gusto nyong pipiliin na sa tingin po nyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor ito o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon kayo. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. 10th rounds of professional boxing dito po sa minimum weight division. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ditong ating kababayan na si Samuel Salva. As a pro boxer, itong si Salva po ay may impresibong kartada, 20 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. May edad 27 anyos at ang height 5 foot and 1 inch. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 65%. Last fight, October 8, 2023, nakasagupa si Jason Francisco. Panalo by first round, technical knockout si Samuel Salva. Eksperyensya, karanasan nitong ating kababayan. 2019, nakasagupa niya, kapwa niya challenger si Pedro Taduran, kapwa Pinoy din, na kung saan nakataya ang vacant IBF World Minimum Weight title. Na kung saan, napakaganda ng laban. Bagamat talo sa pamamagitan ng 4th round referee technical decision si Samuel Salva, pinabagsak naman niya si Taduran sa early rounds, sa first round mga idol. Oo. Napakaganda ng laban. Kaso nga lang, Manny Pacquiao ang galawan nitong si Pedro Taduran. Yung kabataan ni Pacquiao, halos ganun ang galawan nitong si Taduran mga lods. Sa kasa kung dumali. Oo. Tinatamaan siya, ang mahalaga makapagpatama din siya ng mas mahigit pa, ganyan. Na kung saan hindi na nga kinaya nitong si Salva at nauwi po sa referee technical decision, hindi niya kinaya po ang estilo, siyempre ang power na rin siguro nitong si Pedro Taduran. So doon din natin nakikita mga lods, ang masasabi nating, bagamat na referee technical decision siya, nag-comeback fight siya noong 2019, nakabalikwas agad. Nakasagupa niya si Mabao. Panalo itong si Samuel Salva sa laban kay Mabao sa kanyang comeback fight by 7th round technical knockout. At nasundan pa yan ng dalawang laban na kung saan puro knockout ang sinapit ng kanyang tunggali sa early rounds bago niya makasagupa ngayon 24 sa Agosto si Yodai Shigoka. So ngayon, dagdag natin sa karanasan nitong si Samuel Salva. So bukod sa dating world title challenger, nakalaban din ito si Rinmart Cuarto. Nauna nga lamang ang kanyang laban kay Cuarto dito kay Pedro Taduran. Tinalo niya si Cuarto by unanimous decision mga lodi. So ngayon, dadako naman tayo sa skills na taglay-taglay ni Samuel Salva. Pangkalahatan, para sa akin po, boxer puncher, pressure part style, defensive style, lumalaban sa prulan, natututo na bakbakan, may counter punching style. Specialty para sa akin nitong si Samuel Salva, counter. Magaling sa opensa din ito, pero magaling din na counter puncher. Taglay hand speed, power, timing at accuracy. Napakasipag din ito kung bumabato ng suntok. Ngayon, pagdating sa depensa, masasabi kong average lang din po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na naging bukas ang kanyang depensa na delikado ito pag na-counter. At nakikita natin ang kanyang kahinaan. Sa anong paraan? Hirap siya sa mga agresibo volume puncher at power puncher siyempre. At dyan din natin nakikita ang kanyang stamina. Oo. Lalo na ngayon, sa kanyang comeback fight, puro knockout ang sinapit ng kanyang katunggali, na kung saan hindi nagtatagal.
pinakamatagal ang 7th round at nasundan nga ng dalawa pang laban. Puro first round ang sinapit ng kanyang katunggali, mga idol. So may tendency na hindi nasanay sa pangmatagalang laban itong si Samuel Salva. Although, yan naman po ay optional dahil ang stamina o hangin ay pwede naman yan na makuha sa ensayo or sa sinasabi nating preparation. Pero may tendency pa rin na ang posibleng problema ni Kabayan ay ang stamina. Sana nasa 100% ang kanyang body conditioning na kayang makipagsabayan sa Japanese fighter hanggang sa sukdulang rounds kung di man niya magawang ma-knock out itong Japanese fighter. So ngayon, sa panig naman ng Japanese fighter na si Daishi Goka. As a pro boxer, may kartada po ang Japanese fighter, 8 wins with 5 wins coming by way of knockout, may isang talo din. Ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 3 inches. South po ang stance ng Japanese fighter, knockout ratio 62%. Last fight, March 31, 2024. First defense ni Yudai Shiguka sa kanyang WBC World Minimum Weight title. Saan pa niya nasungkit ang titulong yan? Nung talonin niya si Panya Pradabsri. Sa kanyang first title defense kontra po sa ating kababayan na si Melvin Jerusalem, dating world champion din, diyan nakatikim ng talo by split decision ang Japanese fighter. At diyan din natin nakikita na marunong pa lang bumagsak ang Japanese fighter na ito once na tinamaan sa panga at marunong din palang masaktan pag tinatamaan po sa bodega. So expose. At diyan din natin nakita na may tibay pala ang boksingerong ito dahil nagawa pa niyang may pagpatuloy ang laban at nawi na lamang sa puntusan ang kanyang pagkatalo. So close fight. Dagdag sa karanasan nitong si Yudai Shiguka, mga idol, bago ito pumasok sa pro boxing, ayon po sa isang website na ating nakikita doon, nasuri natin na dati pala lumalaban sa amateur fights si Yudai Shiguka na may kartadang 82 wins with 20 wins coming by way of knockout, may 10 talo lamang. So ang pinaka-background po ni Yudai Shiguka ay ang kaniyang paglahok sa amateur boxing. Kaya pala, kakaunti pa po lamang sa bilang ang kanyang naging laban sa pro, pero mabilis po siyang nakaangat sa ranking at mabilis din po siya naging world champion at mabilis rin po siya natanggalan ng titulo. Siyempre, first defense lang niya, talo siya agad, di ba? Okay, sa skills naman nitong si Yudai Shiguka. Sa pangkalahatan, masasabi kong siya po ay isang boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, utututo na wakbakan, may counter punching style. Noong saan malimit natin nakikita ito si Yudai Shiguka na pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang katunggali. Epektibo siya sa long range, in and out. Yun ang malimit nating makikita sa kanya. Pagka nakita niya na ininda ng kanyang katunggali ang kanyang suntok, doon na yan. Maging agresibo, doon na yan lumaban sa close range na suntukan. Tipong siya po ang nakapabor. Ganun po ang malimit na galawan ni Yudai Shiguka. Taglay ito hand speed, power, timing din at accuracy. Sa depensa, masasabi kong itong si Yudai Shiguka, average lang din po ang depensa ng boksingerong ito. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na bukas ang kanyang depensa na kung saan nanganganib sa counterpuncher. Kaya napakagandang laban ito, mga idol. At masasabi kong matapang itong si Yudai Shiguka. Bakit? Siyempre dapat galing ka sa talo, ang gagawin mo maghanap ka ng kalaban na kaya mong talunin para mabalik lamang ang iyong confidence. Siyempre. Pero hindi Bagamat si Samuel Salva, mga lods, hindi ka nung kilala ito, pero sa skills naman, siyempre sa experience, hindi na rin po ito na pag-iiwanan. So ngayon, dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadausan kasi advantage po yan So, doon giganapin sa bansang Japan ang bakbakan. Ibig sabihin, home court advantage ito para kay Yudai Shiguka. At syempre sa decision, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Once na ito ay magkaroon lamang ng close fight, dikit sa scorecard, malaki ang Sansandoni Award yan sa taga doon. By hometown decision, favoritism, politics. Siyempre hindi nawawala po yan. So ngayon, isa sa advantage na yon ni Yudai Shiguka. Sa ranking naman tayo ng boxing scene, rank 1 to 15 sa 4 major title belts or 4 major organizations sa boxing.
Rank 2 sa WBC, rank 4 sa WBA, rank 5 sa IBF, si Yuda Ishiguka. Sa ating nabanggit na mga organization, wala ang pangalan ng ating kababayan. Ngayon, sa WBO naman, wala ang pangalan ni Yuda Ishiguka, pero ang ating kababayan naman, nakaranking sa WBO as rank 12. Ayan po, rank 12 itong ating kababayan. So sa ranking lamang pa rin ang Japanese fighter. Ngayon, dadako na tayo sa kanilang physical na appearance. Parehong 27 anyos, ibig sabihin parehong nasa prime. Height, reach, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ng 2 inches ang Japanese fighter. At automatic po na lamang din sa reach ang Japanese fighter dito sa ating kababayan. Ngayon, dadako na tayo sa power. Ang knockout ratio ng Japanese fighter is 62%. Knockout ratio ni kabayan ay 65% closed. 3% ang diferensya. Pero nandito tayo sa comparison, lamang sa power ang ating kababayan. Although kunti nga lang, pero lamang sa power. Comparison ito eh. Southpaw kontra Orthodox. Delikado sa untugan dahil hindi magkapareho ang kanilang stances. Nahon saan mga lods, once na magkaroon ng untugan, delikadong magkaroon ng pinsala ang isa man sa kanila dahil posibleng yan po ang magiging sanhi sa disadvantage. At kung mangyari na malala po ang pagkauntugan at hindi palalagpas sa 4th round, automatic yan na magiging split draw. Magiging tabla kaagad yan. So sayang ang ensayo, preparation ng magkabilang panig. Sana hindi natin ito makikita. Or sana hindi ito mangyari na magkantugan nga, dalawang maglalaban. So dadako naman tayo sa activity. Last fight nitong si Shiguka, March 31, 2024. Last fight ni Kabayan, October 8, 2023. Pareho pang ang ating kababayan ay nasa, ang kanyang activity status ay active. Si Yuda Shiguka active na active. So dito mga idol, parehong aktibo ang maglalaban. Karanasan o eksperyensya. Dating lumalaban sa mature fight si Yuda Shiguka, which is yan ang kanyang pinaka background at dating world champion. Si Kabayan naman, dating world title challenger at mas marami ang kanyang naging laban sa pro boxing. So dito sa karanasan mga idol, dahil hindi naman champion si Yuda Shiguka sa ngayon, so 50-50. 50-50 ito para sa akin. Skills, 50-50 din po. Oo. Bakit? Parehong boxer puncher. So nakadepende po yan sa strategy, diskarte ng magkabilang panig kung kaninong diskarte ang magiging epektibo dito. Ang counter punching ni Kabayan with hand speed power or ang in and out with hand speed with power din nitong si Yuda Shiguka. So labanan ito ng mga power puncher. So malaki ang chance mo sa nakautan ito. Sinong llamado? So mga idol, nasa top ranking si Yuda Shiguka, doon gaganapin ang bakbakan sa kanyang baluarte, mas matangkad po ito at may laban sa power. So lamang po si Yuda Shiguka. Kung atin itong i-convert sa percent, 55% in favor of Yuda Shiguka, 45% para naman sa ating kababayan na si Samuel Salva. So 5% lang po ang diferensya. Ibig sabihin, may laban ang ating kababayan. Okay, dadako na tayo sa ating prediction. Pero bago ko yan, ihayag mga idol, sa paghayag natin ng prediction, wala tayong papaboran, wala tayong papanigan, Pilipino man yan or ibang lahi. Real talk prediction lang po tayo. Siyempre, as a Filipino, ang hangad natin, siyempre ang manalo itong ating kababayan. At isa itong malaking oportunidad para sa ating kababayan. Dahil once na magawa niyang matalo itong Japanese fighter, abay siyempre, automatic po yan, natataas sa ranking. At makapasok sa ranking sa 4 major title belts. So yan po. So sana hindi sasayangin ni Kabayan ang pagkakataon na ito. Sana nakapag-preparar siya ng maigi dito sa labanan na ito mga idol. At ang Japanese fighter, siyempre naghahanda rin po ito para makabalik sa spotlight. So matinding sagupaan po ito mga lods. Matinding competition po ito.
o sa dalawang maglalaban. Okay, maghahayag na po tayo ng ating official prediction. Prediction ko po, Yuday Shigoka by technical knockout. 8 rounds to 10 rounds, posible niyang magawa yan doon sa ating kababayan. Dahil sa late rounds mga lords, may tendency, may posibilidad na itong ating kababayan ay kapusin sa hangin. Dahil sabi ko nga kanina, hindi nasanay sa pangmatagalang laban si kabayan. Although yan ay optional din naman dahil ang stamina o hangin ay kaya namang kunin yan sa ensayo, kayang kunin yan sa preparation. So optional din po yan. Kaya nga sabi ko kanina, dapat si kabayan ay handang-handa, hindi overtrained, nasa tamang training lamang po na kaya makipagsabayan dito sa kanyang katunggali hanggang 10 rounds, just in case na hindi mawi sa knockoutan ang bakbakan. Ngayon, kung sakaling hindi magawa ni Yuday Shigoka kang in-knockout itong ating kababayan, maraming resources para sa ikapanalo ang Japanese fighter. Una, doon sa kanyang baluarte, gaganapin ang laban. Alam nyo na ang ibig kong sabihin kung magkaroon lang ito ng closed fight ticket sa scorecard. Pangalawa, isang talentadong boksingero din ang Japanese fighter na kung saan posible niyang mailumina ang buong laban. So, pabor ako sa Japanese fighter na manalo by knockout or sa puntusan mga idol. By unanimous decision man yan or split decision. So ngayon, Kuya Dong Sports, wala bang tsansang manalo itong ating kababayan? Okay, ipaliwanag ko po yan. Kung may tsansa ba o wala itong ating kababayan. So ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction which is pabor nga tayo sa Japanese fighter. So ngayon, sa panig naman itong ating kababayan, Samuel Salva by technical knockout din ang pinaka-ano ko dyan sa kanya. Dahil yun dapat ang kanyang gagawin. Mga anong round? 1 to 6. Imposibleng hindi makapagpatama si kabayan dyan sa isang matinik or matinding counter na sanhin ang pagka-knockout ng Japanese fighter. Or kung di man niya magawang ma-knockout itong Japanese fighter, magawa niya mapabagsak po yan, pangdagdag sa kanyang puntos. Dahil automatic yan, pag mapabagsak mo ang isang boksingero, lalo na't mabilangan, automatic po yan sa 10-8. 10 puntos para sa nagpabagsak, 8 puntos sa bumagsak. So malaking bagay po yan para sa ating kababayan. Ngayon wala naman tsansa si kabayan na manalo by puntusan dahil po sa disadvantage sa kanya. Kasama na yung kanyang hindi sanay sa pangmatagalang laban. May tsansa. Nakadepende na po yan sa ating kababayan doon sa kanyang ginagawang preparasyon. Sa tingin ko mga lords, dahil mayroon namang mga butas, mayroong mga kakulangan sa depensa itong Japanese fighter, mapagtatamaan talaga ito ni kabayan. Oo, nakasanhin ang pagbagsak nito at doon posible makalamang si kabayan. Pero nakadepende sa kanyang preparasyon. Ibig sabihin, may posibilidad o may tsansang manalo ang ating kababayan sa puntusan. Unanimous decision or split decision. Kaya mga lords, delikado dito ang Japanese fighter. Oo, delikado siya dito sa ating kababayan. Hindi nakapagtataka o kagulat-gulat na manalo itong ating kababayan dahil nasa kanyang mga kamay din mismo ang kanyang ikapanalo. Lalo na sa kanyang skills na kung saan para sa akin mga lords, mas gusto ko pa ang skills itong ating kababayan ikumpara po sa Japanese fighter. Although pareho naman silang nahihirapan sa mga agresibo. Pero tandaan natin itong counter ng ating kababayan, ang inaabangan ko talaga dyan na posibleng yan ang magpahamak sa Japanese fighter. Knockout man yan or puntusan dahil may posibilidad na mapabagsak niya Japanese fighter at pangdagdag sa kanyang puntos. Nasanhin ang kanyang pagkapanalo din sa laban na ito. Pero para sa ating kababayan, ang masasabi ko na lamang, kung kaya niyang in-knockout ang Japanese fighter, in-knockout niya na dahil delikado siya sa puntusan dyan. Baka magkaroon lang ng dikit sa scorecard at yun na nga ang kahahantungan. Home court, hometown, decision, delikado siya. O, yan po ang aking sa ating kababayan. At sa nakikita ko sa galaw ni kabayan mga idol, ang
ang pinaka-the best talaga niya dyan, i-counter itong Japanese fighter. At syempre maging agresibo siya with pag-iingat na hindi din siya mapuruhan, masulidan sa budiga or sa mukha mga idol. Dahil puncher nga din po itong Japanese fighter. Na kung saan mga lods, pagka nakuha ni Kabayan ang magandang adjustment dito sa kanyang katunggali, aba, delikado si Shigokang matalo din dyan. Oo, at syempre gusto natin yan. Na manalo ang ating kababayan, syempre. Dahil sa importanteng laban ito sa Japanese fighter, importanteng laban din po ito para sa ating kababayan. Malaking oportunidad sa ating kababayan na matalo niya itong Japanese fighter. Dahil pagka mapabilang yan sa kanyang tinalo, automatic makikilala ito sa minimum weight division si Samuel Salva na kung saan posible itong maging world title challenger agad kung sino man ang world champion sa minimum weight division. Oo, pwede siya makapag-rematch kay Taduran at pwede rin niya makasagupa si Salva o si Melvin Jerusalem at yung tumalo kay Melvin Jerusalem, posible din niyang makasagupa mga idol dahil rank 12 na nga siya sa WBO. So, kung manalo siya dito, maraming oportunidad ang posibleng darating sa ating kababayan. O maraming oportunidad na posibleng darating nga sa kanya. Kaya naman, full support po tayo sa ating mga kababayan na mapapalaban ngayong August 24. Siyempre, nauna si KJ Kataraha, itong ating kababayan na si Samuel Salva, at si kabayang Danrek Sumabong. Although hindi ko po nabanggit hindi tayo nakapaggawa ng video para kay Sumabong. Good luck sa inyong lahat dyan mga idol. Na sana manalo, mauwi ninyo ang tagumpay. Siyempre, una sa lahat sa inyong pamilya at siyempre sa bansa din natin. Kuya Dong Sports, ang galing mo namang magsalita. Pabor na pabor, ano ka sa ating mga kabayan, pero prediction mo naman, taliwas. Prediction po yan. Labas na po yan. Kasi nga, ang prediction natin is wala tayong papanigan. Kung ano lang talaga ang nasa ating puso at sa ating nakikita, yun po ang aking sa prediction. Pero yung siyempre, Pilipino ako, Pilipino din po mapapalaban, full support po tayo sa kanila. Full support po tayo. Pero sa prediction nga, humingi po ako ng pamanhin kasi nga, ano po tayo, walang papanigan. Oo. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.